Bakit ang lamig? Little Baguio. At least may Baguio. Parating na kami ng Baguio. Parang pampa. Ang Baguio natin, naging little Baguio. Yo, what's up mga padi? Welcome back po muli sa ating channel, ang Moto Chris Vlog. Padi, this is Moto Chris, muling nagbabalik. For today's video, this is a second part na ng ating Baguio ride sana. At kagagaling lang namin sa may Budik na bahagi ng Santa Maria, Laguna. Ayan nga, at madadaanan natin sa bandang kanan ko ang Santa Maria signage. Dahil didiretso na nga ang grupo sa arko ng Infanta. Dahil doon naman talaga ang aming target sa rides na ito. At pagkatapos doon ay bahala na kung ano ang aming next target, kung ano ang mapagkasunduan. At kung ganitong buwan at nakikita na ninyo ang fog na yan, sign na yan na malapit na tayo sa Baguio, sa arko ng Infanta. Bakit naman kasi nabanggit-banggit ko pa yung Baguio na yan Infanta, arko ng Infanta. Ayan nga, at natatanaw na natin ang arko. Malamig dito ngayon padi, para ka ring nasa Baguio. Bakit ang lamig? Ano? Kilometer 90? Dito. Kilometer 90. Baguio dito. Lamig. Hilig ako. Alam nyo mga padi, nagtataka rin ako kung bakit napaka-famous ng arko na ito ng Infanta, no? Talagang hinihintuan ito ng mga rider upang mag-picture-picture dito sa bahaging ito ng Marilake. Ayan napakarami nila para mag-picture-picture. Siguro gusto lang nilang magkaroon ng souvenir sa bahaging ito ng Infanta, yan nga ang arko. Pero kung ano man yon, bahala na sila ron. Little Baguio. At least may Baguio. Parating na kami ng Baguio. Ayan, at nakarating na rin kami ng Baguio. Infanta pala. Yung Baguio lang kunin mo muna ha. Yung Baguio lang. Huwag yung ito lang muna. At syempre, picture-picture dito sa may Baguio. Little Baguio pala. Basta, may Baguio. Parang pampa. Ang Baguio natin, naging little Baguio. Tapos, saan na? Nawala na yung tag. Nawala na yung tag. Napunta na yung tag din. Anong flag? Tag. Pag. At pagkatapos nga namin dyan sa may kilometer 90, sa may arko ng Infanta o Little Baguio, ay napagkasunduan ng grupo na pumunta sa may Jariel's Peak upang doon kumain. Alam nyo mga padi, yung ibang rider binabalik-balikan dito sa Marilake ay iyong mga kurbada dito. Pero ako hindi Ang binabalik-balikan ko dito ay yung mga tanawin na nandyan sa paligid niya. At may plano ako na i-explore ang hindi ko pa na-i-explore na bahagi ng famous na highway na ito. Touchdown, Jariel's Peak. Eto at nakarating na kami sa Jariel's Peak. At dito ay may nangyaring eksena. Tara, ating panoorin. Dito ay binuksan ko ang aking top box. So maliwanag na hawak ko ang susi. Kukuha ako ng ating sticker kasi balak kong magdikit sa sticker wall ng Jariel's Peak. At pagkatapos ay nilak ko ang aking top box. At dito ay maliwanag pa sa sikat ng araw na hawak ko sa aking kanang kamay ang susi ng aking motor. Ayan, yung may kulay pula na yan. At dito naman ay makikita yung dulo ng susi. So maliwanag na yung susi ay talagang hawak ko. Ayan at talagang kitang-kita naman Pakay ng ating sticker. At dito naman ay sa paghugot ko ng sticker ay lumuwag yung pagkakahawak ng aking kanang kamay
Kaya sa bahaging ito, malamang nahulog yung aking susi. Sticker dito eh. Ngayon pa lang tayo magdidikit. Ating sticker. At ayan na nga, maliwanag na wala na sa aking kanang kamay ang susi ng aking motor. Alright. Sorry. Ang kapawan. At dito ay hindi na makikita sa video na kinakapa ko ang aking bulsa para doon sa susi. At babalik ako sa top box sa pag-aakalang doon ko naiwan ang susi. At dito ay napapaisip na ako kung nasaan na ang aking susi. Chinek ko ulit yung top box kung open pa dahil iniisip ko baka naiwan sa loob. Chinek ko din yung aking shoulder bag kahit na sa pagkakataon na ito ay alam ko na hindi ko naman talaga doon inilagay. Chinek ko ulit yung top box kung open pa dahil nasa isip ko baka nga nandyan sa loob, naiwan. Natataranta na ako dito dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala yung susi. At dito ay iniisip ko na pinaprank lang ako ng aking asawa o ng aking mga kasama. Kita tayo rito. Lumingon pa uli ako at baka man makita ko pa ang susi. Pero sa loob-loob ko, malamang pinaprank lang ako ng aking mga kasama. Bintang mode si Padi. Hey, nanap yung susi ko. Susi ko. Motor. Ayan na, at ang bintang na nga si Padi. Di mo, wala kumuha. Sige, bintang pa. Di mo, wala kumuha. May nagpa-prank siguro sa akin. Hindi mo, wala kumuha eh. Ha? Susi muna, susi. Wala lang ang paglagyan eh. Ubusan na eh. Baliw ka, Padi. Katangahan mo, bibintang mo sa iba. May nagpa-prank sa akin. Sa aking susi. Hindi yung wala, walang kumuha. Susi ko! Di mo, walang kumuha. Ayun o kay Web. Sabi ko, hindi yan. Ikaw ako yung bumaba sa ating dalawa. Ay, ayun o. Ayan. Ayun! Saan nakuha? Thank you. Tanda na kasi. Tanda na. Uy, kuya, dali pa kayo muna. Ha? Anong gusto niyo? Tosilog na lang sa akin. Sige, kasilog sa'yo. Sa akin is... tapsilog. Isang tapsilog, tsaka isang tosilog. Yes. Bali, ano ba tayo? Ayo! Saan na sila? Order na sila. Order na? Sila. Ay, bakit tayo rito? In-order natin. Kano tayo? Bayaran mo lang. Ano order nyo? Bayaran na? Oo, bayaran na. Magkano lahat eh? Ha? Ano ba yung order mo? Hindi, sige. Ako na. Magkano? 160? Ano ka ba? Ha? May budget kita yung pagbagyo eh. May proof naman ako. Oo, bayaran tayo na ano. Masarde. Salamat, masarde. Ha? 10? Bilang 10? Ay, ano? Sige. Ito. Libre pa tayo ni Boss Hardy. Kasya na tayo rito? Kasya na yan tayo rito? Saan? Saan? Hindi ko alam. Yung sa tabi-tabi. Yung gilid-gilid. At pagkatapos ko nga mambintang ay nagawa ko pa rin lumamon.
Ang kapal ng mukha ni Padi, mambintang. Ang sarap mong sakali na may alog at may kasamang kotong. Ala, sige, lamon pa. Kapal na mukha nito. Alright. Baka mo ito sa logistic. Bili ng alpunto mamaya. Ah, bili yan nandun. Ito na kami ngayon sa may Kawayan Falls. Angas ng Suzuki oh. Busod. 1,050cc. Soon. Boss, double G-Pal na. Pwede kaya. Electric na yan. Akala ko pa may G-Pal na Ay, gas! Huwag makita tayong tagasan. Tagasan muna tayo. Mag-alangan tayo. Natagas tayo, buti-buti. Kano yan? 85 po. Sige. Pagkatapos nga namin kumain sa may Jarvis Peak, ay nagpagas muna kami rito para sa susunod naman naming destination. Thank you. Go! Go! Kawayan Falls! Ang susunod naming destination ay doon sa may Kakawayan Falls. Medyo hindi familiar sa akin yung falls, pero tara, puntahan natin yan. Nakita nyo naman siguro yung Ford Everest na yan. At sa clip na ito ay meron siyang mababangga. Hindi lang makita sa video, pero ako, kitang-kita ko na meron siyang nabangga. Ayan, ang kanyang nabangga. Isang manok. Kawayan mo na. Pag-ilo na. Huwag mo na, Michael. Tinamaan. Sakyan. At pagkatapos nga maitabi ni Michael yung manok, ay ipinagpatuloy na namin yung aming paglalakbay patungo doon sa may Kakawayan Falls. Matindi rin ang mga kurbadahan sa bahaging ito ng Marilaki. Hindi ko alam kung anong lugar ito, pero tingin ko bahagi na ito ng Quezon. Payo ko lang sa mga bagong nagmumotor, pag dadaan kayo rito sa bahaging ito ng Marilaki, ay mag-iingat kayo. Huwag niyong papatulan yung mga talim ng kurbada na yan. Tignan nyo naman, no? Letter C. Ika nga huwag niyong sabayan yung kakayanan ng inyong motor. Dahil pag sinabayan nyo, tiyak, may kalalagyan kayo. Baka maging Oscar kayo, no? Yung mga kurbada na yan, no? Kaya, lalo na rito, sa bahaging ito, mababa, matarik. Kaya naman, pagka bago ka lang na nagmumotor, tapos bigla kang mag-banking dito, ay tiyak, pupulutin ka sa kabilang portal. At talaga namang sasamahan mo si Oscar sa bangin. Yan o, kita niya naman o. Bangin ang nasa kabila niya no. Kaya naman kung dadaan kayo dito at bago lang kayo na magmumotor, huwag nyo pong papatulan ng mga kurbadahan dito. Mag-iingat po tayo, chill ride lang tayo. At wag tayo magbarabangking. Kung ayaw nyong magtambling-tambling sa kabilang bangin. Ang nakakatakot kasi sa bahaging ito ng Marilaki ay pababa yung kalsada tapos pakurba. Kaya naman ako'y natatakot, pero yan nakapula na yan, oh. Walang takot yan, oh. Kulubot, sige lang, banking pa kulubot, oh. Walang katakot-takot ang tao na to eh. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman talaga ang kurbadahan ang pinupunta ko sa Marilaki. Ayaw ko ng kurba-kurbada na yan eh. Bahala kayo dyan kung gusto ninyo. Basta ako, chill ride lang. Grabe, ang lalim na. Ang lalim. Ang lalim, wala. May ginagawa palang kalsada rito sa bahaging ito. Hindi ako nagkakamali, ito ang unang tulay. Kaya naman kung magagawi kayo rito, mag-iingat kayo kasi mabuhangin pa ang kalsada. At delikado para sa ating mga two wheels, lalo na sa mga nagbe-banking. Eto, at narating na namin ang Kakawayan Falls. Kakawayan.
arrival sa Kawayan Falls. Yeah, biting citizen. Saan? Diyan pa. Wala yun. Medyo marami rin pala pupunta rito sa Kakawayan Falls. Hindi ako nagkakamali, ito ay yung isa may pangalawang tulay mga padi. Wala eh, sa Kawayan Falls. Kaya pala Kakawayan, Kaway-Kawayan. Panligo ka pala sir eh, nakashirt. Naging handa. Panligo pala. Yun pala ang falls. At kinakausap na nga ng grupo yung hindi ko alam kung siya ang may-ari o yung caretaker. Yan yung nakasando na yan. Nakausap na siya tungkol sa kung papaano ang rate sa may aming gagamiting cottage. At pagkatapos nga namin magkasundo ay pumunta na kami sa itinakda naming cottage. Dito. Huwag yan, bigyan ng upuan. Ah. Dito siya. Ito pala ang Kakawayan Falls. Ayan o, may nakasulat pa. At masasabi kong malinis naman ang tubig. Mukhang malalim yan. Basta ba? Eh, laro pa. Malamig yan. Sigurado. Ito na mismo yung tinatawag na Kakawayan Falls. Hindi naman siya ganun kalaki at hindi rin naman ganun kalapad, pero malinis naman yung tubig at tingin ko naalagaan naman nila ng maayos dito ng mga caretaker. Ah, ganito rin. Malamig. Pero malawak yun. Malaki. Ano yun? Battle Spring ba yun? Battle Spring Resort? Oo. Pwede umakyat. Di ba yung ano mag-iilog eh? Magpupons? Pero ako handa ako. Sagot pala yung mga ako, wala akong pamalit eh. Hindi naman siguro mag-break, di ba? Check mo yan. Nag-brief. Patutuyo din yan. Ito lang, naka-brief lang eh. Iyahe mo. Oh, Pero lang yung wala. dagat. Kasi kalawangin yung itlog. Kalawangin yung itlog mo. Pero lamig yan. Meron? Magdidikit tayo sa kanilang sticker wall ng ating sticker. Sticker dito sa Kakawayan Falls. Parating na tayo rito. At dito ko na rin tatapusin ang ating for today's video mga padi. Mag-iingat po tayong palagi at huwag natin kakalimutan. Arrest in full throttle. Peace out, man.